Sa bahagi ng kalsadang ito mga bay, no, tanaw na tanaw ko ang bahay ng mga Aquino. Napakalaki naman talaga pala nito. Malapalasyo ang dating ng bahay na ito mga bay. Mapapansin nyo, mayroon nitong tatlong malalaking gate. Isang mabilisang sulyap lang sa bahay ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ni dating Pangulong Cory Aquino mga bay, no. Kasama na nga dito kung sakaling dito nakatira si Binibining Chris Aquino. Pansinin nyo dito mga bay, no, sa bandang kanan ko, ito yung bahay ng mga Aquino na napapalibutan ng dilaw na ribbon. At kapansin-pansin dito na meron nang naglilinis. Dati-dati, sa tuwing dumadaan ako dito, wala man lamang akong makitang naglilinis sa harapan ng bahay nila. Pero sa pagkakataong ito mga bay, no, may napansin akong naglilinis sa tapat ng bahay nila. Matagal ko nang inaantay ang pagkakataong ganito mga bay, no. Kasi dati-dati sa tuwing dumadaan ako sa bahay nila, wala man lang talaga akong makitang tao na pwedeng makausap. Kaya ngayon, babalikan ko si ate, no? Matanong man lamang ng ilang mga katanungan at makamusta na rin si Binibining Chris Aquino kung magaling na nga ba siya sa kanyang karamdaman, no? Paki-comment nga mga bay kung ano na ang kalagayan ni Binibining Chris Aquino ngayon, kung magaling na nga ba siya sa kanyang karamdaman. Ang nakakagulat dito mga bay, no? Wala na si ating naglilinis sa tapat ng bahay nila. Napakabilis ng pangyayari mga bay. Akala ko kasi magtatagal siya doon sa kanyang pwesto. Pero ngayon binalikan ko na siya mga bay, bigla siyang naglaho. Ang bilis naman ng pangyayari mga bay, no? Kani-kanina lang nandiyan siya. Pero ngayon wala na. Sayang, pagkakataon na sana. Pansin ko kasi kanina mga bay, no, nung natapat ako sa kanya, parang gulat na gulat siya at balisang balisa na parang takot na takot makakita ng tao mga bay, no? Marahil nga mga bay, no, natatakot siya sa mga taong may makakita sa kanya, lalong lalo ng mga media, no? Ito nga siguro ang dahilan kaya bigla siyang pumasok sa bahay nila. Ito yung mabilisang sulyap sa bahay ng mga Aquino mga bay, no? Meron itong tatlong malalaking gate. At kapansin-pansin din dito na napakatahimik na talaga ang lugar na ito. Dati-dati kasi sa tuwing dumadaan ako rito, halos hindi ako makadaan sa lugar na ito dahil sa napakaraming sasakyan na nakaparada sa lugar na ito. Pero ngayon naging open na nga ito sa publiko mga bay. At kung mapapansin yung mga bay, no, nung dating na-vlog ko na rin ito dati, nakapwesto ako mismo dun sa harapan ng bahay nila, kaya hindi ko gaanong nakita yung kabuuan ng bahay nila. Pero ngayon, dito ako ngayon sa kabilang bahagi ng kalsadang ito, kaya tanaw na tanaw ko ang kabuuan ng compound na ito. Napakalaki naman talaga ng bahay na ito at hanggang doon pa to sa dulo, hanggang doon sa dulo mga bay. Kitang kita nyo naman na talagang napakalaki at napakalawak, lalong lalo na siguro kapag nakapasok ka sa loob ng bahay na ito mga bay, no. At dati-dati mga bay, no, may mga pagkakataon pa nga na isinasarado ang bahagi ng kalsadang ito. Siguro nga dahil sa natatakot sila o umiiwas sila sa mga taong dumadagsa sa lugar na ito mga bay, no. Pero ngayon napakatahimik na talaga ng lugar na ito at naging open na nga ito sa publiko mga bay. At pansin nyo mga bay, no, hanggang dito pa ito sa dulo. Tara, ikutin pa natin, pasadahan pa natin ng isang pasada para masilayan natin yung mabilisang sulyap lang mga bay, ha. Yung mabilisang sulyap lang para muli nating masilayan yung bahay ng mga Aquino. Ito yun mga bay, oh. Yan. At sa dulong bahagi naman ng kalsadang ito mga bay, no, meron ditong isang gate na napakalaki na laging nakasarado nung panahon na sila ang nakaupo pa. Pero ngayon, naging open na nga ito sa publiko. Ito yun mga bay, oh. Ito yung napakalaking gate na dati-dati ay isinasara. Pero ngayon, open na nga ito mga bay. At daanan na ito ng iba't ibang klase ng sasakyan patungo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila mga bay.